from Parañaque. No? Sa akin lang, ang role na sundalo sa election, gusto ko yung ang gagampanan nila yung peace and order. Ayaw kung mayroon silang kinikilingan. Kasi alam mo naman, sa ngayong panahon alam ko nasa government side kayo. Ewan ko lang. Sorry for that ha. Siyempre, gobyerno nagpapasweldo sa inyo. Diba? Pero alam ko, mayroon din kayong sariling tawag ito? Sariling desisyon. Kasi buboto din po kami. Oo, buboto rin kayo Nasa sa inyo. Pero yung duty nyo, kung anong pinagsumpaan nyo, na magiging protection sa tao, sa gobyerno, dapat nung kayo. Gitna. Thank you. Iba. Malala na nga talaga, karasan, nakadikit na ng ating halalan. Minarapat po namin na magtanong sa isang sundalo na minsan ay naging parte ng eleksyon upang bigyang linaw kung ano nga ba talaga ang dahilan ng mga sinasabi natin na bago na nilang papel sa halalan. Si Captain Joar Herrera ay isang opisyal na nadestino sa Central Mindanao. Ayon sa kanya, para tayo ay maliwanagan, ay dapat nating maintindihan ang kultura ng halalan dito sa ating bayan. Okay, with my experience in Mindanao, there is the so-called diversity of culture. Just like in Mindanao, if the Muslim says, okay, lahat dapat iboboto si Datu. So down to the line, lahat yan. With regards, regardless of, kumbaga yung culture. That's how it is in the Muslim. The Muslim culture. Okay? Pag sinabi ng Datu, okay, pagdating ng election, itong si Sultan Muhammad, example, so lahat sila, they will follow. Yes. Compared to the Christian population, compared to the Luzon, Visayas, that we have the so-called intelligence voting. We tend to follow or vote those leaders who have the quality, who have the capabilities and the will to lead people. So, in contrast, Maliban pa sa kultura ng ibang butante, nariyan din ang mga kalaban ng ating gobyerno na ginagamit ang halalan upang kumita. Typically in Maguindanao, in my experience, yung politics and the politicians have the three, yung G's na sinasabi. That is the goons, the guns, and the gold. Okay? And sometimes, officers will be tested. The integrity of the soldiers and the officers will be tested because of that. Kung mahina yung character mo, talagang bibigay ko. Crown, no? Hindi ko nadala yung laptop ko. I want to show you yung sinasabing permit to campaign. Ito yung time na yung mga NPA generates fund. That is through permit in the areas. in the areas, lalo na sa mga insurgents. When I was an intelligence officer, we captured documents. So nakita mo doon na ito yung milking cow ng NPA during election period, because they want the candidates to conduct a campaign in the area in exchange of money, guns, anything logistical that supports their operation. Hindi nga dapat kasali ang mga sundalo sa mga bagay na may kinalaman sa halalan. Ngunit hindi may kakaila na ang halalan ay may sasagawa lamang ng maayos kung ang mga butante at ang mga nangangasiwa nito ay nakakapagdesisyon ng walang takot sa kung anumang grupo na nais impluwensyahan ang kanilang isip. Paano pumasok sa eksena ang ating sandatahang lakas? We have what we call the Omnibus Election Code. The Omnibus Election Code provides for all the duties and functions and the powers of the Commission on elections, including the power to deputize the armed forces of the Philippines. So it's really nakalagay po yun doon na? It's really provided in the
Omnibus Election Code. Actually, when the armed forces of the Philippines are not deputized by the COMELEC, they are supposed to stay in the barracks only. Only in those areas where there is a serious armed threats, as may be defined by the Commission on Elections, may the COMELEC or through its field officers ask for the assistance or deputize the armed forces of the Philippines to assist them in the performance of this election duty. Omnibus Election Code ay ang batas na nagbibigay ng kapangyarihan sa Commission on Election upang hingi ng tulong ng ating mga kawal sa halalan. Kasama na dito ang pagsiguro ng mapayapang eleksyon. This is to destroy the enemy in order to have a peaceful election. Yan ang pinakaano niya. Ang halalan sa ating bayan ay talaga nga namang masalimuot. Sa ating pagbabalik, dadako naman tayo sa mga kontrobersya na kinasagutan ng ating sambatahang lakas. Ano na lang, yung hindi dapat makialam ka na nasa neutral lang. Opo. Hindi papanig sa isa't isa. Parang lagi nasa gitna. Ano na. Siyempre, talaga. Ngayon ang pagkakaalam ko lang.